So eto na nga mga sangkay, may lumabas na bagong survey sa pagkapangulo ng Pilipinas. Lumalayo pa po ito, 2028, pero ito na. May mga lumalabas na pong pangalan ngayon mga sangkay at magugulat po kayo. So what's up guys? Eto nga po ngayon mga sangkay, ang ganap. Mukhang matatalo si VP Sara sa 2028 eh. Kasi ito ha, mayroong lumabas na survey. Matindi to, mga sangkay na pag-uusapan natin. Bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, tayo po ay nakarating na sa 1.56 million subscribers. Kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ngayon kasi, ito yung ganap. May survey na lumabas. Ayan po mga sangkay. Makikita po natin sa survey na ito, 36%, ito mula tayo sa pinakamababa, others 1%, Robin Padilla 1%, Cheese 1%, Risa, yung mga pinagpipilitan sa Risa, wag nyo nang ituloy yan, malabo talaga yan, 2%, kakainin po siya dito ni VP Sara. Si Romualdez, ito, lalong malabo to, 3%. Undecided, 6%. Si Tulfo, 6%. Baba, no? Si Lene, medyo okay din kasi 10% pero baba. Pero ito yung nakakagulat. 36% si VP Sara. 36% si VP Sara. Taas, diba? Pero ang sumunod, 34%. Dikit po yan, mga sangkay. Vico Soto. At ito, mga sangkay, malinaw na kahit si Vico Soto, hindi naman po talaga kasama dapat dyan. Kasi nga po, ano pa siya eh, hindi pa pasok yung edad niya. Kasi at least 40 years old ang kailangan sa pagkapangulo. Si Vico Soto, 2028, 39 pa lamang po siya eh. Kailangan po, kung pwede lang ipahiram yung isa pang, Vico, ito na, sa iyo na yung isang taon ng edad. Hindi naman, wala namang ganun eh. Diba? Ako mga sangkay, kung ako tatanungin, VP Sara and Vico Soto, alam nyo, pipiliin ko si Vico Soto. Pero wala pa po sa edad eh. Sa madaling sabi, yung gusto kong i-point out dito, si Vico ay nag-number 2 kahit alam ng mga Pilipino na bawal pa siya sa 2028. Kahit alam niya na bawal pa siya sa 2028. Kahit alam ng mga Pilipino. Ibig sabihin, maraming Pilipino ang gustong-gusto na si Mayor Vico Soto at hindi po si VP Sara. Itong 36% pababa po ng pababa yan kay VP Sara. Ang baba po niyan. Kasi matagal na pong condition, na mind condition, ang lahat ng mga DDS na susuportahan nila si VP Sara. Alam nyo kasi ang nangyari. Bakit naging 36% na lang yan? Nakita kasi ng mga Pilipino yung kahinaan ni VP Sara. Ang kahinaan ni VP Sara, wala po siyang pasensya. Wala po siyang self-control. Wala siyang pasensya, walang self-control. Hindi po pwedeng gano'n ng presidente. Kailangan kahit nagbabakbakan na sa paligid, strong ka pa rin. Hindi ka nagwawala, hindi ka nagmamaldita, hindi ka nawawala sa focus. Yun yung nakita. Kahit yung mga DDS, sinasabi po talaga nila yan. Ibang-iba. Kasi si PRRD, kahit may nangyayari sa paligid, ano pa rin yun eh. Lalaking-lalaki talaga. Si VP Sara, nagbabanta na eh na may papaganon, di ba? Hukayin si Apo Lakay. So, talagang nakita nila. So, Vico Soto, ito pa matindi. Tingnan nyo lang to ha. Sa 34% na yan, ito, automatic, pwedeng kay VP Sara yan. Pero, itong kay Cheese, kay Risa,
kay Romualdez, kay Rafi Tulfo, Leni Robredo, lahat ng yan, kung magsasabi sila, no, hindi ako kakandidato, itong mga ito, pupunta yan dito kay Vico Soto. Hindi yan pupunta, imposible na pupunta yan kay VP Sara. Lahat ng ito. Sa madaling sabi, just in case, kung po pwedeng tumakbo na si Mayor Vico Soto sa pagkapangulo sa 2028, ilalampaso. Landslide ang mangyayari. Ito, tingnan nyo na lang mga sangkay. Ito, kalat na po ito. Kasi ako, mas prefer ko talaga lalaki ang namumuno. Tingnan nyo kung paano niya sinabon yung mga tauhan ng Diskaya dito. Ganun ang ginagawa ninyo. Sir, bilang quadruple A contractor, alam nyo ang lahat ng batas, alam nyo ang lahat ng proseso. Bakit hindi po kayo sumusunod? Ang alam ko, sir, bali, ano na ng boss namin, naayos namin. Sir, kung ano tinanong ko sa kanya, yun din po tatanong. Kilala mo na kayo, sir? Harvey lang. Ano po kayo, sir? Engineer po kayo? O engineer pa kayo, dapat kabisado niyo ang lahat. Bakit po ganun ang ginagawa? Ngayon, sobrang active po talaga ni Mayor Vico Soto. Siya yung ano dito, mga sangkay, medyo, ayan o, tagi. Ang kulit eh. Ayan o. VP Sara, tagilid na kay Mayor Vico Soto. Ngayon ito, mayroong opinion dito. Mayroong article na lumabas. Vico Soto could challenge VP Sara in 2028 race. Ayon sa survey. Sa Tangier pala ito. So, Pasig City Mayor Vico Soto, if he will be allowed to run for president in 2028, could emerge as the only serious challenger to Vice President Sara Duterte. Ayon po dito sa Tangier. Nakita daw dito na 3 sa 4 na Pilipino, 75%, ito, matindi, favor Senator Tito Soto's proposal to amend Constitution and reduce the age requirement for presidential candidates from 40 to 35. The strongest support came from younger and middle-age voters between 18 and 48 years old. Ako, pabor ako dyan. Sir, wag yun na akong tanongin, pabor ako dyan. Kailangan ng mas mapababa yan. Kasi, pagkakalam ko sa US, ganun din eh. Nasa 35 years old. So, pabor sila sa proposal ni Tito Soto na amyendahan ng Constitution, pababain yung edad ng pwedeng tumakbo. Ito na yun mga sangkay. Ito yung chance ni Mayor Vico Soto. Doon sinasabi po talaga ni Mayor Vico Soto na hindi ako tatakbo ng kahit na anong mataas na posisyon after daw po ng... Kasi pangatlong termino na po niya sa Pasig eh. So, mga sangkay, ang maaari po nating magawa dito, kasi ayaw po ni Mayor Vico Soto, is manawagan ng manawagan. Na, Mayor, please, tumakbo ka na. Pero, ang kailangan mo nang gawin, maamyendahan ang Constitution, lalong-lalo na po itong age requirement for presidential candidates. Mula po sa 40, pinapababa to 35 years old. Ngayon, mga sangkay, si Mayor Vico Soto, 39 years old sa 2028. Sayang! Pero ang daming sumuporta. Tingnan nyo mga sangkay, 75% lang naman. 75% ang gusto na amyendahan ito. So, ibig sabihin, mapipilitan po dito yung Kongreso na amyendahan ng Constitution kapag ka nag-succeed, naging matagumpay. In a standard scenario, ayan po, where only current eligible contenders are considered, Duterte dominates the field with 44% voters' preference.
up 9 points from the previous quarter. Okay. Kailan ba to? Ay, September ba? Bago lang. Sumunod ito yung mga mga sangkay eh. Ito, 44% si Sara Duterte, mga sangkay. Sumunod po si Leni Robredo na may 20%. Pero mayroon pong pagbabago. Ito ang nagbago, mga sangkay. Ito, but the picture changes dramatically once Vico Soto enters the equation. Magbabago daw talaga yung picture na yan. Nagbago. Nagbago nga agad eh. Ito, sunod po talaga si Leni Robredo dito na may 20%, tapos 44% si Sara Duterte, tapos pagdating dito. But the picture changes dramatically once Vico Soto enters the equation. The Tangery Survey's alternative scenario shows the Pasig City Mayor drawing 34% support nationwide, statistically tying with Duterte. His backing is strongest in Metro Manila, Southern and Central Luzon, Northern Luzon, and Western Visayas. Grabe, no? Siyempre, Mindanao, kanila yan. Pero mga sangkay, pag nakuha mo yung napakaraming rehiyon sa Pilipinas, sa'yo na lahat yan. Panalo ka na dyan. Si Mayor Vico Soto, sinasabi po talaga niya na ayaw niya tumakbo eh. O, kahit interviewin natin yan, sasabihin niya, no, hindi ako tatakbo dyan. Ayoko niyan. Magpapahinga ako sa 2028. The data suggests that Soto pulls voter directly mula po sa Duterte at Robredo's bases. Ibig sabihin, yung mga botante ni Vico, mula po kay Duterte ito, kay Robredo, yung mga sumusuporta sa kanya. 1 in 5 Duterte supporters and nearly half of Robredo's backers switch to him when given the option. Kita niyo mga sangkay? Isa sa 5 na supporters mula po kay kay Vice President Sara Duterte, nag-switch papunta kay Vico Soto. At kalahati naman kay Leni Robredo ang pumunta kay Vico Soto. So, ganun po kadali mga sangkay, nagbago ang lahat, para pong magic na wow, biglang si Vico Soto kasama na sa eksena. So, ngayon mga sangkay, ito yung pag na tuloy-tuloy po na maamyenda ng Constitution, tapos bigla pong tumakbo si Mayor Vico Soto, tapos ang laban. Tapos ang laban talaga mga sangkay dito. Matindi to. Kayo, kanino kayo dito? Ako, mga sangkay, alam nyo na kung kanino ako. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.